Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga mahal mga kapatid. Today is Friday. Ito po ang ating JCLD Friday Online Bible Study. At ito po inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Kamusta na po tayong lahat? Hallelujah! So, start na po tayo sa ating Bible Study. Salamat po sa regular attendees natin at sa gandi sa mga bagong makakadalo sa ating pong Bible study. This is every Tuesday and Friday, 8 o'clock. So, God bless everyone at mag-start na po tayo. So, kunin nyo na po ang inyong Bible. Musta na po tayo lahat. Heavenly Father, maraming po salamat, Panginoon. Kami po'y dumudulog sa iyong makapangyarihan, banal na presensya. Lord, at kung saan kami nandoon, living room, or sa room, or sa kitchen, kung saan man, bawat lugar namin, you will fill this place, Lord, with your glory. And when the glory of God is here, anything can happen. People can be healed from all kinds of sickness and disease. Lord, merong miracle kaming matatanggap. Salamat po sa iyong makapangyarihang presensya. Thank you, Holy Spirit, our teacher. Father God, we ask you to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa aming pag-aaral sa iyong salita sa I think part 4 na aming pong pag-aaral. Thank you, Father God, for your goodness and loving kindness. Thank you, Lord God. We are anointed, we are blessed to be a blessing. In Jesus' mighty name, thank you, Holy Spirit. All glory belongs to Jesus. Father God, amen. This is our topic, why the devil attacks the word of God. Bakit inaatake ng diablo ang salita ng Diyos, no? So, meron akong inilagay dito sa heading nito, what happens when God speaks through His Word, the Bible. Anong mangyayari kapag ang Diyos nagsalita sa atin, sa ating puso, sa pamagitan ng Kanyang salita, no, ng Bible? Okay. So, let's continue our study about the blessings of the Word. So, napag-aralan po natin nung mga nakaraang linggo about the integrity of the Word of God, ano? Yung kapag ang Diyos nagsalita, no? Hindi ito mababali. Tiyak, ito ay mangyayari. Ito ay mangyayari to bless us, no? At may mga talata tayong binanggit na tunay that there is integrity and power in the Word of God. Kung paanong ang Diyos nilikha niya ang buong universe sa Genesis chapter 1, mababasa po natin how God created the universe into existence. He always, every time He creates, He always release words, no? Through His mouth. He always declare kung ano yung gusto niya mangyari, dinideclare niya, no? Sinasalita niya. So,
Yung mga words na yun po ay may kapangyarihan, merong creative power, no? Lahat ng nirelease ng Diyos sa creation na salita niya ay nagkaroon ng kaganapan, nangyari. Why? Because there is power in the Word of God. At laging meron pong kapartner ang Word of God. Makikita naman natin yan sa Genesis chapter 1 that when God created everything, He released His words. At nasabi ay, ang Holy Spirit na at that time umuusad sa ibabaw ng tubig sapagkat ang mundo ng panahon na yun ay naka-immerse, totally submerged in water. No? Meron kasing nangyari. I believe, ako naniniwala, siya sabi ng ibang Bible scholars at theologians na that was the Lucifer's flood connected sa rebellion ni Satanas noong unang panahon, yung pagkawasak ng original earth. No? Meron pong original earth na nawasak. Naging chaotic earth. At yung chaotic earth, natabunan ng tubig. Every time na ang Diyos ay lilinisin niya ang mundo or huhusgahan niya sa pamagitan ng paglilinis, o laging ginagamit ng Diyos tubig. No? Nung matatanda nyo, nung nagkaroon ng Noah's flood, bakit nagkaroon ng Noah's flood? Kasi nilinis ng Diyos ang mundo. Kumbaga sa gadget, nireset niya. Ano? Nireset niya. Bakit? Sapagkat nung panahon na yon, talamak ng kasalanan sa buong mundo at nangunguna sa paggawa ng kasalanan ay ang mga hybrid creatures, no, na ipinanganak ng panahon na yon. Sino yung mga hybrid creatures na yon? Sila mga mighty warriors, mga kinatatakutan ng unang panahon. They were the giants, no, ng panahon na yon. At yung mga giants na yon ay they were offsprings of those fallen angels na bumaba dito sa lupa, no? Yun po yung tinatawag na second rebellion ng mga angels. Ang first rebellion, yung rebellion ni Lucifer, ni Satanas, mula sa langit, isinama niya yung one-third ng mga angelic beings na nasasakupan niya to rebel against God. At nagkaroon ng digmaan sa langit at natalo si Lucifer at ang kanyang hukbo. Yung mga nagsisama sa kanyang mga anghel na nagrebelde rin sa Panginoon, ano? Kasama ni Lucifer, at affected ang naunang original planet Earth ng time na yon. Ito na nga yung ating mundo, may original pa rito, ano? Natabunan tubig, nawasak, kung tawagin ay Lucifer's flood, ano? So, meron ng mga creatures na nandito nung una pang panahon before Adam and Eve. Hindi nga alam masasabi natin ito ay tao o ano, mga ano rin, mga angelic beings, mga creatures o mga spiritual spirit beings o mga creatures o unang panahon. So sa tao, I believe si Adam and Eve ang kauna-unahang tao dito sa mundo, no? So because of that rebellion, nawasak ang planet Earth. Yan ay theory ng maraming Bible scholars. Ano? Hindi natin sure. Pag sabi theory, maybe true or maybe not. No? Well, silent ang Bible. Basta sa Bible, sinabi na in the beginning, God created the heavens and the earth. No? Ang earth means dry ground, dry soil, dry ground, dry land. Then suddenly sa verse 2 ng Genesis chapter 1, biglang, and the earth was without form and void. And the earth was immersed, submerged in water. Chaotic earth. Ang ganda-ganda sa verse 1, then pagdating sa verse 2, wasak na. Something happened between verse 1 and verse 2. Maaring million or billions of years, due to Lucifer's rebellion noong unang panahon. So, yun ang unang rebellion ni Lucifer nung siya ay tumiwalag sa Diyos, nagkudeta siya. Then the second rebellion was, nandun niya sa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 6, na bumaba yung mga watchmen, hindi watchmen, the watchers kung tawagin,
sa Book of Enoch, no? Yung details nasa Book of Enoch, no? Na hindi masamang basahin, pero sabi nung maraming Bible translators and scholars, originally nasa Bible daw yung Book of Enoch, then tinanggal ng council, ang sabi, Roman Catholic Church ang nagpatanggal, ano? Ewan ko kung bakit tinanggal yung Book of Enoch, pero siguro pinagdudahan nila, no? Baka may contradiction, pero hindi naman masamang basahin yung Book of Enoch at sumisikat ngayon yung Book of Enoch. Book of Enoch. Kasi nandoon yung mga details, mga pangyayari, ibang pangyayari. Kagaya ng rebellion, second rebellion ng mga angelic beings, kung tawagin the Watchers, they were 200 Watchers na nakita nila ang magandang babae sa lupa, no? Na binabantay nila. Supposedly, sila ay gwardiya, no? Protecting the people, protecting the earth, pero nabighani sila sa magandang babae at kinonvert nila yung kanilang katawan para magkaroon sila ng ability at na kakayang makiapid sa mga anak ng babae ng tao. At because meron silang kapangyarihan, nagbunga rin yung kanilang pakikipagtalik sa mga mga babaeng anak ng tao. At ang naging anak nila ay hybrid, half human, half spirit beings. No? At hindi lang yon ginawa ng mga fallen angels na yon, ng mga 200 watchers, pati mga nag-experiment sila, pati mga animals, ay kanilang nakiapit sila sa mga animals para mag-produce ng offspring. Dahil sa sila ay may power, nabuo yung kanilang mga offspring at ang naging bunga half human, half monster o half animals. Kung tawagin monsters, ano? Dito sa atin sa Pilipinas, merong ganyan nung araw. Ngayon, sikat nga nung araw yung kapre, yung higante, ano? At saka yung nakaupo sa nagtatrabaho sa punong kahoy. Meron yung tikbalang. Ito yung kinukwento ng mga pisang ko pag nagbabakaso kami sa bukid, talaga may tikbalang. Pero nung time na yun, sabi nila, nakikita lang, hairy creatures, half human, half horse. Ano? Maaaring yan ay mga spirits na mga nalipol nung unang panahon. Yun yung Noah's flood. A purpose of Noah's flood to reset the earth, to cleanse the earth sa pamagitan ng judgment ng Diyos ng tubig. So, ang tubig ginagamit sa judgment, ginagamit sa paglilinis. Okay, so much for that. Then let's dive into our topic. Ano? So, kaya ko nabanggit yan, kasi nabanggit natin yung creation, na every time ang Diyos lilikha, ginagamit niya salita. Then, sumusuporta ang kapartner ng Word of God, the Holy Spirit. I believe, yung nirelease ng Ama na Word was the living Word. Walang iba kundi si Jesus. Hindi pa siya nagkakatawan tao noon. At siya ay, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi nga sa John chapter 1, verse 1. And the Word, verse 3, created everything. Kung wala ang Word, walang malilika. Sabi doon sa John chapter 1, verse 3. So, possible si Jesus yung lumabas sa bibig ng Ama at dineclare niya kung anong gusto niya mangyari, no? At ang word noon ay spirit, no? Hindi pa siya nagkakatawan lupa. At yan ang, I believe, yan si Jesus, no? Who created all things. Ganun din sinabi sa Colossians 1:16, it's everything was created in heavens and on earth by the Lord Jesus Christ. Okay, so mapansin natin, every time na may creation, every time God wants to bless the earth, nagsasama ang Word at ang Holy Spirit to accomplish yung gustong gawin ng Ama. Ang ginagamit niya lagi, His Word and the Holy Spirit. Now, yung powerful word na dineclare Ama ay creative word, creative power. No? At gusto ko ipakita sa inyo na kung gaano kapangyarihan yung word na nirelease ng Ama nung siya'y lumikha ng lahat ng bagay, same power that we have today
na nasa ating kamay. It's the Bible, the Word of God. Napakaraming promises sa salita ng Diyos na pwede nating panghawakan, panampalatayanan, at i-declare, salitain para ito'y magkaroon ng katotohanan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay binabasa po yan. Una, we must read the Word of God. No? Pangalawa, we must study the Word of God. Pangatlo, we must meditate on the Word of God. Ano ang meditation? Meditation is different from studying the Word of God. Ang meditation ay sinasapa mo, iniisip mo, nakikipag-ugnayan ka sa Holy Spirit at itinatanong mo kung ano yung revelation ng Panginoon. And through meditating the Word of God, i-reveal ng Holy Spirit. Sinasapa mo, ninanamnam mo yung salita ng Diyos. No? Ang reading and studying the Word of God will give you informative knowledge. Whereas meditating the Word of God will give you revelation knowledge. Okay. Meditating the Word of God will give you revelation knowledge and wisdom. Okay. Now, so may mga talata tayong binanggit last time, gaya ng Isaiah 55:11. So my word, the Word of God, that comes from my mouth will not return to me empty, sabi ng Diyos, but it will accomplish what I please and will prosper in what I send it to do. Yan, Isaiah 55:11. Jeremiah chapter 1, verse 12. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am watching over my word to perform it. Sa ibang translation, I am hastening my word to perform it. Aking tinitingnan, aking inantabayanan, aking minamadali ang aking salita upang ito'y papangyarihin ko. There is integrity in the Word of God. There is power in the Word of God. Jeremiah 1:12 po yan. Psalm 89 verse 34. I will not violate my covenant. God's covenant is the Bible. We are under the new covenant. Ang mga Jew under the old covenant. We Christians, we are under the new covenant, the covenant of the Lord Jesus Christ. At ang new covenant daw ay established in better promises. It is better than the old covenant. Ano? Sa old covenant, walang naboborn again. Sa new covenant, tayo'y naborn again. Sa old covenant, ang Holy Spirit hindi makapanahan na permanently sa katawan ng mga lingkod ng Diyos. Under the new covenant, ang Holy Spirit sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng anak ng Diyos, will dwell in our bodies. No? Bawat isa sa atin, mga tunay na anak ng Diyos, we have the Holy Spirit dwelling in us. To guide us, to teach us, to speak to us, to strengthen us, and to enlighten us, and to reveal His Word. Ano? Ang Holy Spirit ang nagre-reveal ng salita ng Diyos. So, sabi dito sa Psalm 89, verse 34, I will not violate my covenant, nor will alter the utterance of my lips. Hindi ko babaguhin ang mga sinalita ko sa aking bibig, sabi ng Panginoon. Psalm 138, verse 2, I will bow down in worship toward your holy temple, and I will give thanks. Sabi dito, I will give thanks to your name for your loving kindness and your truth. For you have magnified your word together with your name. No? Itinaas mo ang iyong salita kasama ng iyong pangalan. Ibig sabihin, kung ano ang integrity, pangalan ng Diyos, ganun din ang integrity ng salita ng Diyos. No? Ang pangalan ng Diyos, nakataya ang Diyos sa kanyang pangalan. No, God is an honest God. God is a holy God, a righteous God, no? A righteous judge. Kung ano kanyang pangalan, yun siya. Iniingatan ng Diyos ang kanyang pangalan na ito'y hindi masisira. At kung gaano ang pag-iingat niya sa integrity ng kanyang pangalan, alam niyo tayong mga tao, dapat ingatan natin ang pangalan natin eh. No? Yung iba, pinagpapalit ang pangalan nila sa mga dishonesty, panluloko, pang-scam. No? Sayang, ang integrity ng ating pangalan ay isang malaking kayamanan natin.
At gayon din ang Diyos, iniingatan ng Diyos ang integrity ng kanyang pangalan. Kung ano sinabi niya, hindi niya sisirain. Kaya sabi doon, kung paanong may integrity at totoo ang pangalan Diyos, ganun din may integrity at totoo ang kanyang mga salita. Nakataya sa kanyang salita ang pangalan ng Diyos. Yun po ibig sabihin nun. No? Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is alive and active. The word of God is alive. No? Meron translation ako nabasa nung araw. The word of God is a living thing. Aba, ang tindi ah. Ano? Pag living thing, may buhay yan. Humihinga. Ano? So for the word of God is alive and active. No? Sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and intents or attitudes of the heart. Pumapasok daw ang buhay na salita ng Diyos sa ating pagkataong loob. O tapos pumasok sa tenga, papasok sa isip, papasok sa puso natin, papasok sa ating mga pagkataong loob, sa ating soul and spirit, at maging sa ating mga bones and marrow, pumapasok ng salita ng Diyos. Naalala ko, no, ako 40 years old pa. No? Ako po ay, matanda na tayo. We're already 71 years old. No, ako 40 years old pa. Kabata-bata ako pa. Nagkakaroon na ako ng mga yung parang, ano ba tawag, hindi ko man ako, arthritis yun o rheumatism. No? Namamaga yung tuhod ko, yung balakang ko, gustong mamaga, o kung isang uri, uric acid, ayaw ko. Pero tatandaan ko, in-apply to a word of God. Sabi ko, nabasa ko sa Bible, pumapasok sa bones and marrow ang salita ng Diyos. Ay natutunan ko, nakita ko, di-reveal sa akin ng Holy Spirit that the word of God has healing power. No? Merong kapangyarihan magpagaling ang salita ng Diyos. So, in-apply ko sa aking mga buto, sa aking mga masakit na buto. Sabi ko, in the name of Jesus, sabi ko, mga buto, mga rayo, mga arthritis ko, ano ka man, I command you to live right now and I declare healing. By the power of God's word, I release the word of God na pumasok, manot at magbigay buhay sa aking mga buto at kasukasuan at sa mga kalamnam ko. In the name of Jesus, I rebuke this pain. In the name of the Lord Jesus, and I release the power, the creative power of word, of God's word. Alam nyo, after ilang araw, I was healed mula doon sa, kung ano yung arthritis, hindi ko alam, no? Arthritis or uric acid, kung ano, because there is power in the word God. Pamula no hanggang ngayon, hindi na naulit. Sabi ko, hindi ka na maulit. Mga rayuma at arthritis in the name of Jesus. Sabi ko, pag may uupang mga matanda pa sa akin, nakakaingit sila, nakakaupo ng ano. Ako, pag upo ko, dahan-dahan, sabi ko, sakit ng balakang ko, tsaka tuhod ko, ano ba ito? Alam ko, sa buto eh. No? Hindi sa masa. Pero, pinatunayan ng Diyos that there is power and integrity sa kanyang salita. Okay? Sabi ko, by the wounds of Jesus, I am healed. Pumasok sa mga buto, sa mga rayuma, ang salita ng Diyos, and the word of God healed me. Okay? Alright. So, the word of God is alive. So, ano po yung anong mangyayari kapag ang Diyos nagsalita sa atin sa pamagitan ng kanyang salita? God will bless us. Yes, God will bless us. Kung ano sinasabi ng kanyang salita, yun ang tutuparin ng Panginoon. Pag kinulayin natin at pinanampalatayanan ang salita ng Diyos na walang anumang pagalilangan, tiyak ito ay mangyayari sa atin. Ang secret word po natin, pinagawa natin last week, ay yung salita na ginamit sa Romans 4:18 that Abraham was fully convinced, no, fully persuaded, fully convinced na ang pangako ng Diyos ay mangyayari. No? Kaya nangyari because Abraham was fully convinced. Yung pala ang sikreto. Kaya pala yung iba hindi ma-experience yung power and miracle of the Word of God kasi they are not fully convinced. May pag-agam-agam. Ano ka? Totoo kaya yung sinasabi, Pastor Diyos, susubukan ko. Huwag mo na subukan. That is doubt and unbelief.
You know? Just apply and walk on the power of this word, of His word. Okay. Now, so ano yung mga blessings na binibigay sa atin sa salita ng Diyos? Ano? Marami ito, pero bibilisan ko na po. Number one is, the Word of God brings faith into our heart. It brings faith. Nagdadala ito ng panampalataya. Alam niyo po ba that the Word of God is like a container. It is the container of our faith. No? Parang sisidlan. No? Gaya nito. Dami kong barya. Itong container na ito, kung aalisin ko ang mga barya nito, hindi ko mahahawakan. No? Pero dahil sa nasa container, pwede kong dalhin doon, dalhin ko sa labas kasi may container. Pwede kong ibigay kahit kanino na pagbibigyan ko nito because merong container. No? Pagka walang container, marami ito, hindi ko mahahawakan. So, kailangan ang container maghahatid doon sa paghahatiran. So, the Word of God is a container of our faith, container of God's faith. Actually, it's not our faith. It is the faith of God na iniregalo, binigay sa atin. No? At ang ginagamit ng Diyos para ihatid sa atin ang bigay niyang panampalataya is the Word of God. So, the Word of God is the container of faith. No? At yung faith na yon, ibinibigay ng Diyos, iniregalo ng Diyos libre sa lahat na makakarinig ng salita ng Diyos na sasampalatayanan, tatanggapi sa kanyang puso ang katotohanan ng salita ng Diyos. So, yung iba na nire-reject ang salita ng Diyos, wala kayong mapapala sa salita ng Diyos because you are rejecting the Word of God. Pero yung mga nagpapahalaga, naniniwala na ito'y totoo, na kung mapalad kayo, ibibigay ng Diyos ang panampalataya. Yung maliit yung faith, ordinary faith, magiging faith na malaki. At yung faith na yon na galing sa Diyos, yun ang magiging dahilan upang ikaw ay tagpuin ng Diyos. Through that faith in your heart. Na yung faith na yon, biyaya, bigay din ng Diyos. God will always meet us in our needs through that faith, through the faith that resides in our heart. No? So, mahalaga malaman nyo na tinatagpo tayo ng Diyos. Nandito ang Diyos, nandito tao. Ang tagpuan ay yung pananampalataya. Para bang dalawang magkaibigan. Damarkas, pare, magkita tayo ha. Huwag ka malilate. Sige, eksakto tayo sa oras. Saan tayo magtatagpo? Dito sa San Pablo. Doon sa SM, no? Saang SM? Sa SM na mall? Hindi, sa SM, sa plaza. Wala namang SM sa plaza. Meron. Ang ibig sabihin ng SM, pag narinig ng mga taga San Pablo, alam na yung understood, sa mangga. SM, saan tayo magkikita? Sa mangga. Aba, yung puro ng mangga namin dito, mga kapatid, historical tree na ito, akala nyo. Hindi pa ako nagiging tao. Wala pa ako. Panahon pa nila Bonifacio yata yan eh. Ano? Century 3. Kaya inalagaan niya, kinidlatan niya, naputol yung malaking bahagi. Ginawa ng mga, ginamot yan. Ginamot, inalagaan, pinurotektahan. Kaya, malaki pa rin. Malusog pa rin po yung kahoy. Pero, I think, that tree, it's 1,000 years na yata yan. Nakita ko pa sa picture ng panahon ng 1901 yata yun. Nandun na yung puno ng mangga. Kaya, ang tawag dyan, SM. Dati, nung aawa ko, kung hindi na ako nakakasakay sa bus, nung panahon ng araw namin noon, LTV bus, galing Maynila. Saan ang baba mo? Sa SM. Doon kayo titigil talaga sa puno ng mangga. SM, sa mangga. Okay. So, yun ang tagpuan. So tayo, ang Diyos at ang tao, tumatagpo sa tagpuan. Ano yung tagpuan na yun? Pananampalataya. Sa faith, tayo tinatagpo ng Diyos. Paano kung walang malinaw na tagpuan? Hindi kayo mag-meet. Hindi kayo magkikita ng friend mo. Kailangan malinaw yung direksyon ng tagpuan. Saan ba talaga? Yung isa nagpunta sa SM sa mall. Yung isa naman nasa mangga. Kailangan linawin.
So, ganun din ang salita ng Diyos. Kailangang malinangon natin mabuti kung ano ang meaning, kung ano interpretation, kung ano sinasabi, kung ano mensahe ng Diyos. And to know the right interpretation, you must read the context of the passage. Ano yung context? Yung itaas ng talata na napili mong pagbulay-bulayan o pag-aralan. Yung itaas at yung ibaba. Nasa-sandwich yung passage na napili mo na i-interpret. Ang sikreto, yung context, basahin mo yung context sa itaas, context sa ibaba. Ano ba sinasabi? Para ba yan sa'yo? No? Ang problem doon sa ibang religion, sa ibang churches, ini-interpret ang isang talata ayon sa kanyang karunungan, ayon sa kanyang teorya, ayon sa kanyang sarili personal opinion. The Bible will interpret itself. Hindi tayo nag-interpret. Okay, now, so itong faith na ito ay galing sa Diyos na tinanggap natin after we heard and believed the Word of God. Kaya yung sinabi sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Romans 10:17. Then Romans 10 verse 8, but what does it say? The Word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. Alam mo yung tawag sa word of God? Word of faith. Bakit? Because the word of God produces faith. Nagbubunga ng pananampalataya. So if you want more faith, if you want your faith to grow exceedingly, to become strong, to have a robust, strong faith, ang kailangan natin, more of His Word. Yes. Kasi, mas maraming salita ng Diyos, mas malaking pananampalataya ang magkakaroon ka. Okay. Sa ngayon, usong-uso yung mga short time preaching, message, exhortation, tuwan-tuwa naman yung mga manapala, ang ikli ng sermon, makakauwi na ako, ikli, tuwan-tuwa. Ang tao ngayon, program sa mga maikli. Pag mahaba ka mag-preach, mahaba, iiwanan ka talaga. Why? Kasi, program ang tao ngayon sa mga maikli dahil sa social media. Napansin nyo, TikTok, wala pang 3 minutes, mga mabilis. Pagka humahaba-haba yung pinapanood mo, nainip ka na. No? Napoprogram ang tao ngayon na mawala yung patience sa pamagitan ng puro maiikli. Kaya nga, kami mga oldies, mga old-time preachers, talaga mahaba kami mag-preach, mahaba kami magturo. Kasi kami product ng revival, product kami ng mga naunang mga matitinding mga servants of God. All glory belongs to God. Hindi ko sabi matindi ako, matindi yung kaming lahat. Hindi. Kundi product kami ng matitinding mga preachers na mahahaba mag-preach. Imagine, nung araw, preacher, nagpi-preach 2 hours. Ako, nakakapag-preach ako 2 hours sa pulpit nung araw. Ngayon, hindi na. Ngayon, paiklian na ngayon. Pinauso rin yan ni Joel Austin. Yung 20 minutes. O ganyan ngayon. Kasi, pero alam nyo, you cannot please everybody. Yung iba talaga, gusto maikli. Yung iba, gusto mahaba. Ako, pag ako nakinig at nag-aral talaga, seryoso ako. Gusto ko yung nagtuturo, mahaba. Kasi mas marami ako nakukuha pag mahaba. More word, more faith equals more faith. More word of God equals more faith. Okay. Now, marami ngayong mga pauso ngayon na minsan tatalakayin ko sa preacher, yung mga umuusok habang nagsasayaw. Akala ko glory ng Diyos Umaten ako sa isang malaking gathering umuusok. Gusto ko na sana magpatira pa. The glory of God. Bumaba glory ng Diyos. Makita-kita ko, meron palang fog machine Kaya nagreklamo ako doon sa isang coordinator nung malaking gathering. Sabi ko, Kuya, kinakapatid ko yung nag-organize. So, sana wag na lagyan ng fog machine, yung mga pausok. Sabi niya, hindi naman ako nag-ano niyan. Pinamahala ako sa Kasi akala ko, glory ng Diyos fake pala.
Fog machine pala yung usok. Hayaan natin dumating yung tunay na usok, the presence of the glory of God. Ngayon, nauso yung pinapatay ang ilaw habang nag-worship service. Ano pinapatay? Pa-practice ba tayo witchcraft o satanic worship? We are not children of darkness. We are children of light. Papatay mo. Kaya doon sa Book of Acts, nag-gather ang mga apostles, ang mga disciples. Ang sabi, there were many lights in the room. Many lights. Kabaligtaran nyo, there were darkness in the worship hall. Magandang gawa ng sermon yan. One of these days, gagawa natin sermon na. So, purihin ang Panginoon. Tuloy po tayo, no? So, Acts chapter 4, verse 4. So, the word of God is called the word of faith kasi ipoproduce ng faith. However, many of those who heard the word believed. And the number of men came to me about 5,000. But because of the word of God, the preaching of the word of God, 5,000 ang tumanggap sa Panginoon, ang nanampalataya. No? Sabi sa Acts chapter 4, verse 4. So, the word of God produces faith in our hearts. Okay. Number 2, ano pang another blessing ng word of God? Regenerate. The word God, regenerate the human spirit. Ano ibig sabihin ng regenerate o regeneration? Ito yung binabago. Ipinapanganak na maguli. Kung tawagin isang banda, another word for regeneration is born again experience. Born again or new birth. No? Or born from above. Alin man dyan, pwede nyo gamitin referring to experiencing the new birth. Pwedeng regeneration, born again, or new birth, or born from above. Saan mababasa yung born again, or new birth, or yung born from above? Sa iba-ibang translation kasi yan. Matatagpuan po yan sa John chapter 3, verse 5. Sabi ni Jesus, Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom. He cannot enter the kingdom of God. Sabi ni Jesus, you must be born again. Sabi niya kay Nicodemus, yung salitang you, ito sa wikang Greek ay plural. And that means, hindi lang si Nicodemus ang kinakailangan ma-born again, kundi lahat ng tao, plural. All people. Yung salitang you must be born again, not only Nicodemus, kundi you, ito ay plural, means all people of the world. Kailangan ma-born again. Bakit? Kung hindi maboborn again ng tao, pupunta siya sa impyerno. Wala siyang choice. Kahit pa siya magpakabait, pupunta pa rin siya sa impyerno. Bakit? Because we inherited the sinful blood or the sinful nature of our first parents, Adam and Eve. At yun ang kailangan mabago, maalis sa atin. Ang ating human spirit was dead. No? Nung hindi pa tayo born again, it was dead. Patay. Meaning, hindi ibig sabihin ng dead, spiritual speaking, doesn't mean na ito ay hindi nag-exist, no? Dead means separated. Separated from God, the source of life, no? Pag sinabing physical death, physically dead or physical death means separation of our soul and spirit from the body. Kaya namamatay tao, umaalis yung soul and spirit. That is physical death. Ang spiritual death ay yung separated from God. So ang ating human spirit, dahil sa ating unang magulang, namana natin yung patay yung ating human spirit. Walang buhay. Hindi nakakakilala sa Diyos. Disconnected sa Diyos. Hindi tayo papasok sa kaharian ng Diyos. All of us, pupunta sa impyerno. Sure yon. Yes. Walang hindi. Bakit? Because all of us are sinners. Lahat ng tao sa mundo are sinners. We were sinners before we were born again. Makasalanan tayo. Pero praise God, sa kanyang pag-ibig, kabutihan sa atin, nagbigay siya ng chance para sa atin to be saved. And that is true regeneration. No? That is through the new birth or through born again experience. Paano ang tao maboborn again?
Sabi dito, unless a man be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Dalawang agents ang ibinibigay, ang isinugo ng Diyos para tayo maka-experience ng regeneration. So, in other words, the Word of God produce regeneration. The Word of God will regenerate the human spirit. Naboborn again ng spirit through the Word of God. So sabi ni Jesus, unless a man be born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Yung Spirit, no doubt, is the Holy Spirit. Paano yung water? The water is the Word of God. Kasi yung ibang churches nagtuturo, yung water baptism. Hindi, malayo. Walang supporting scripture na magsasabi water baptism. Yung iba naman, sabi, yun yung first birth natin. Ano yung first birth? Physical birth. Ano yung physical birth? Nung tayo iniluwal ng ating magulang, ating ina, lumabas daw yung tubig, ano yun? Yung tubigan, ano yun? Nakalimutan ko yung termino na. Yung tubig, pag nabasag yung lalagyan tubig at lalabas na ang baby, kasama yung tubig. So, yun ang interpretation nila na yun daw tubig, yung first birth natin, physical birth. Then, ang second birth natin, spiritual birth. Ay, mali. Wala rin susuportan scripture dyan. Ayan ay akala. Yan ay theory. Yan ay opinion. Ito ang totoo. The water is the Word of God. So, dalawang agent ang ginamit ng Diyos para tao ay maborn again. The water, which is the Word of God, and the Spirit, the Holy Spirit. So, patunayan ko sa inyo na yung water is the Word of God. Okay? Ephesians 5:26. To sanctify her is the church, no? By cleansing her, the church, with the washing of water. Na ang church ay linisin ng Diyos sa pamagitan ng paglilinis ng tubig sa makatwid bagay ng salita. Salita ng Diyos. Ulitin natin. Ephesians 5:26. To sanctify her by cleansing her with the washing of the water by the word. By the Word of God. So, kaya tinawag na tubig ang salita ng Diyos kasi ang tubig naglilinis, naghuhugas. Paano ka maligo? Naliligo ka ba sa pamagitan ng lupa, buhangin? Or gravel, ano? Paano ka naliligo? Paano mo lilinisin sa sarili mo? Kailangan mo ng tubig. Ganyan ang nature ng salita ng Diyos. Naglilinis kasi. Naghuhugas ng pagkatao. Nagpapabanal. That's the word. Nagpapabanal. Okay. John chapter 17, verse 17. Ano sabi dito? Sanctify them in the truth. The word is truth. Pakabanalin mo sila. Ano ba yung pakabanalin? Maging malinis ang buhay mo. Pakabanalin mo sila sa pamagitan ng iyong katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So, ang nature ng salita ng Diyos, it will cleanse us, it will make us holy. Yun po ang punto ko. No? So, yung trabaho ng salita ng Diyos. At, higit sa lahat, ang salita ng Diyos, diyan tayo ipinanganak na mag-uli. No? Anong sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 23? For you have been born again, na kayo ipinanganak na mag-uli. Regenerated. Not of seed which is perishable, but imperishable. Hindi sa pamagitan kayo pinanganak na maguli, regenerated, born again, hindi sa pamagitan ng binhi na nasisira, kundi sa pamagitan ng binhi na walang kasiraan. Ano itong binhi na walang kasiraan? Ito po ang eternal Word of God. Sabi ni Jesus, maglalaho ang langit at lupa, pero ang aking salita, ito'y mananatili magpakailanman. Okay? And he cannot, for you have been born again, not of seed, which is perishable, but imperishable, that is through the living and enduring Word of God. So, paano po tayo na born again?
through the Word of God. Ang tawag dito sa 1 Peter chapter 1, verse 23 ay incorruptible seed. Bakit incorruptible seed? Kasi the Word of God is Spirit. Hindi mo pwedeng patayin, hindi mo pwedeng wasakin. It is the eternal Word of God. Yes, maging sa langit, nandyan ang salita ng Diyos. Pag-uusapan natin ang living Word of God. And that living Word of God, it is alive, full of power. Nasaan ang Word of God sa inyo? That's your Bible. That is the living Word. It has power. No? Yes, pahalagan yung salita ng Diyos. Pag ang salita ng Diyos hindi tinatambak sa bahay, yan ay binabasa, yan ay pinag-aaralan, yan ay pinagbubulay-bulayan. Okay? Now, tuloy po tayo, no? So, kaya mali yung theory ng iba, ang water daw sa John chapter 3 verse 5, ito daw ay yung first birth natin, physical birth, dahil pumutok yung panubigan. Ang layo naman yan. Walang support scripture. Isa naman, school of thought, school of thought, ang water daw, nakabasa lang ang water, naisip na niya, water baptism. Aba, hindi lang water ang kahulugan baptism. Ano? Ang water, sa isang banda, sa context nito ay, na sinabi ni Jesus, diyan kay papanganak sa tubig plus the Holy Spirit. Magkatulong. The Word of God plus the Holy Spirit equals the new birth. Yes, tayo pinanganak ng Holy Spirit by using the Word of God, the water. Okay? So, malinaw. Napakalinaw po niya. So, without the Word of God, ang tao hindi ipapanganak na maguli. Yes, kailangan marinig mo muna. Maintindihan mo yung salita ng Diyos before you believe. Totoo naman Yung iba, basta tinanggap salita ng Diyos, hindi naintindihan. That is not faith. That is not your belief. No? Hindi ka pa nagbibilib niyan. Kailangan maintindihan mo salita ng Diyos. Kaya nga pag tayo nangaral, be sure na very clear yung ating ipinangangaral na salita ng Diyos. Kasi kung hindi malinaw, baka saling pusa lang yung mga yan. Hindi naman talaga pinanganak na maguli. Kasi ang naboborn again, ang pinapanganak sa karyan ng Diyos, yung naintindihan niyang malinaw ang salita ng Diyos at talaga namang isinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon dahil sa naintindihan niyang lubos ang linaw ng salita ng Diyos. Yes. So, kapag ka naintindihan ang salita ng Diyos at tinanggap silang palataya, papasok ito sa puso and it will the Word of God plus the presence of the Holy Spirit will recreate our dead spirit. Muling lilikhain ang Diyos. Muling ipapanganak ang ating human spirit na dati ay patay sa kasalanan, separated from God. But through the Word of God and by the power of the Holy Spirit, ang tao'y pwede nang ipanganak sa kaharian ng Diyos. Alam niyo yung naganap sa atin nung tayo na born again? Ito ay literal, hindi ito metaphor, hindi ito figurative word. Ito ay literal na kapanganakan natin sa kaharian ng Diyos. Tayo na born again sa kaharian ng Diyos. Dati tayo patay sa kasalanan and we were children of the devil, as sabi ng salita ng Diyos. Totoo ba yun? Dati tayo anak ng Diablo? Yes. Naging ama-amahan natin si Satanas because of our first parents na naging ama ay si Satanas. Bakit? Kasi ang ating first parents, mas pinaniwalaan nila si Satanas, sumama sila kay Satanas, iniwan ang Diyos na nagmahal at lumikha sa ating unang magulang. Nilikha niya ang unang magulang natin because He loved us so much. Pero iniwan ng ating first parents ang Diyos at sumama kay Satanas. Kaya naging ama-amahan ngayon ni Adam and Eve ay si Satanas at nanganak na nanganak nung dumami ang tao sa mundo through that first couple, lahat ng pinapanganak ay merong kalikasang namana kay Adam and Eve. Ano yung kalikasan na yun? The fallen nature or the sinful nature of our first parents. Kaya tayong lahat may sinful nature. Yan ang problem. Yun dahilan.
kung bakit lahat ng tao sa mundo will go to hell because of that sinful nature. At hanggat hindi nawawala ang sinful nature na yan, mananatiling children of the devil ang tao. Ang sakit pakinggan, pero yan po ang truth. Yan ang truth. Now, ang sagot ng Diyos, ang cure ng Diyos sa spiritual problem ng all mankind, ang solusyon ginawa ng Diyos, gumawa siya ng paraan to save us. And that is through the new birth, through regeneration, through that born-again experience sa karya ng Diyos. At ang tao ipapanganak mo maguli by using the Word of God and plus the presence and power of the Holy Spirit. Yes. No? Kailangan ng Word of God ang Holy Spirit. At kailangan ng Holy Spirit ang Word of God. Magkapatid lagi po yan. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 63, my word, they are spirit and they are life. Alam niyo ba salita ng Diyos? The Word of God is full of God's life. So if you want to be filled with the life of God, ang kailangan natin more of His Word. Be filled, be full of His Word, and you will be filled with the life of God. Ano mangyayari if you are filled with the life of God? Bisa pag-aralan natin niya. Ano mangyayari if you are full or filled with the life of God? Alam niyo, iba yung filled sa full eh. Ang filled, ang fill, yung baso, may tubig, puno hanggang doon sa bibig ng tubig. Pagka full, nag-overflow na, ayaw pantigilan. Nag-umaapaw yung tubig sa baso, that is full. May overflow. No? May overflow. So, God wants us to be filled and to be full with the Word of God. No? At kagaya rin yan ng sinabi ng Panginoon na be filled with the Holy Spirit. Ephesians 5:18. God wants us to be filled, to be full of His Word. And God wants us to be filled and be full of His Holy Spirit. Okay? At anong mangyayari kapag when you are filled or full of God's Word, you will be filled, full of life. God's life. I-kick out niya lahat ng mga sakit karamdaman, i-kick out niya lahat ng mga kasalanan at karumihan sa iyong buhay. Lilinisin ka ng banal na salita ng Diyos. Because the Word of God is full of God's life, that is power. If you are full or filled with the Word of God, yung glory mo, lahat po tayo may glory ha. Ano yung glory? Yung nakabalot sa atin, naka-cover sa atin na liwanag. Diyan po takot na takot ang mga demonyo at hindi lahat tayo ay mayroong pare-parehong kapal ng liwanag na nakabalot sa atin. Merong ibang mga manampalataya, manipis lang yung liwanag, manipis lang. Kasi hindi nagbabasa ng Bible, hindi nananalangin. Merong mga mananampalataya, medyo makapal-kapal. No? Kasi active sa Word of God, active sa prayer, pero paminsan-minsan, nakapunta rin sa libutan, pero nagpapalinis agad sa Panginoon. Kaya medya-medya lang yung kanyang glory. Minsan nadadala pa rin sa temptation, pero nakakabalik sa Panginoon. At meron namang Kristiyano ang kapal ng glory. Because he is being filled or full of God's Word and full of the Holy Spirit. Naku, dyan takot na takot ang mga demonyo, mga kapatid. Maniwala kayo sa sinasabi ko. We have the glory of God covering us. Yan ang original clothing na ni Adam and Eve na nawala sa kanila nung sila'y bumagsak sa kasalanan. And because of Jesus, He prayed to the Father na ibalik ang glory na yan. No? Father, no? Sabi na sa John chapter 17, yung glory na binigay mo sa akin, kahit noon pa, yung glory binigay mo sa akin, binibigay ko naman sa aking mga alagad. Nandun nga sa prayer ni Jesus sa John chapter 17. Okay, wala na po tayong time. Ano? Kung tatapusin ko ito, aabutin tayo maabutin tayo ng gabing-gabi. Ano? So, ituloy po natin ang part 5. At marami pang exciting na
na matututunan tayo dito sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, no? At dito nakarating lang tayo sa sa dalawa, no? Marami pa ito. The Word of God brings faith into your heart. The Word of God regenerate our dead human spirit. Binuhay niya, binubuhay niya muli. No? Kung paanong binuhay niya mundo or nirecreate niya yung nawasak na mundo by speaking His Word, ganun din, through the Word of God that we heard from the preachers, through the Word of God that we read from the Bible, no? Na-recreate yung ating human spirit. Alam niyo ako na born again ako. Hindi ako nakarinig ng preaching from the pulpit or may preacher ng hikayat o may nang hikayat sa akin. Nag-iisa lang ako. Nag-pray ako sa Diyos. Sabi ko, God, bored na ako sa buhay ko. Sa awa na ako sa buhay ko. Sabi ko, God, totoo ka ba? No? Sabi ko, masyado akong, at ng time na yon, depressed ako, lungkot ako. Kaya sabi ko, Diyos, totoo ka ba? Talaga ba may heaven and hell? Kung totoo, magpakilala ka sa akin. Alam nyo, after several days, maybe 3 days, nakarinig ako, still small voice, sa aking pag-iisip, na sabi, tumingala ka. Nananalamin ako sa cabinet ng mother ko, full-size mirror. Tumingala ka, ako yung sagot sa tanong mo. Tumingala ako, nakita ko Bible, maalikabok, binasa ko. Doon nagsimula ang aking adventure of faith at doon nagsimula na ako'y nakakilala sa Panginoon. Through the Bible, na born again ako. Yung aking dead human spirit ay ipinanganak na maguli. Kaya tinatawag tayo mga born again. Kasi naka-experience tayo ng kapanganakan sa kaharian ng Diyos. Literal na kapanganakan. At pamula nung nagtataka ako, ayoko na magmura, ayoko na malaswa, ayoko nang sumama sa mga paglalasing, pagmamariwana ng mga kabarkada ko. Naging clean ang buhay ko. Sabi ko, hindi ko maintindihan. Bakit nag-iba ako? Hindi ko maintindihan. And that is because my dead spirit was regenerated by the power of the Word of God through the presence of the Holy Spirit. So hanggang dito na lang mga minamahal at talakayin pa natin ito for part 5 next sa Tuesday po. So pagpalain po tayo ng Panginoon and don't forget to like and share this video mga minamahal. Let's share this video. Pag sinishare natin, para na rin tayo ang nangangaral. And same reward na bibigay sa aking Panginoon, same reward na bibigay sa inyo ng Panginoon. Ang gusto ko lang reward sa Panginoon, yung makatabi ko sa buong eternity ang ating Panginoong Jesus. That's all. That's all. Hindi yung kasikatan, hindi yung yaman. Ang pinakayaman ko, makatabi ko si Jesus forever sa buong eternity. Yan ang pinapangarap ko. Yan lang ang tanging reward na gusto ko sa Panginoon. To sit beside Him forever sa buong eternity. So God bless you all mga kapatid. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Be blessed mga kapatid. God bless you all. Heavenly Father, maraming salamat sa gabing ito. I-release mo ang blessings ito sa mga narito nakinig na isalita. Lord, those who are sick, in the name of Jesus, I declare that you are healed right now in the name of Jesus. Amen. Yung mga may problema in the name of Jesus, emotional problem, heal their inner wounds, Lord, right now. At yung may financial problem, Lord, miracle, special blessing this week. They will receive special blessing this week in Jesus' name. Itaas mo lang ang kamay mo. Lord, ako yun. Yes, it will be yours. Amen. So, pagpalain po tayo ng ating Panginoon, mga minamahal, and God bless you all. See you later again next week. Hallelujah.